Kabanata 451. Habang dinala ni Mick ang kanyang mga tauhan sa Blood Gang, bumalik naman si Severin sa pamilya Shanahan kasama sina Diane at Meghan. Sa mga oras na iyon, paikot-ikot si Catherine sa bakuran na halatang kabado, kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Shanahan. Kahit na mukhang kalmado sila sa labas, nakakaramdam sila ng kaba sa kanilang kalooban at gustong malaman kung naibigay ba ng maayos ang imbitasyon. Ayun na sila, sigaw ni Catherine na naliwanagan ang mga mata nang makita sina Severin na dumarating kasama sina Diane at Meghan. Agad siyang lumapit sa kanila kasama sina William, George, at ang iba pa. Hindi na nakatiis si Felicia at agad na nagtanong pagkalapit sa kanila, "Kumusta? Naibigay niyo ba ang imbitasyon?" Umismid si Stanley sa isang tabi. Maraming tao ang nagbigay ng imbitasyon ngayon, pero mukhang wala pa yatang 10 ang tinanggap. Maliit ang tsansa na matanggap ang sa atin, kaya huwag kayong masyadong umasa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Meghan at nagsabi, kasi naman, depende yan sa taong nag-abot ng imbitasyon. Basta kami ng ganda kong sarili at ng pretty kong ate ang nag-abot, laging may pag-asa. Talagang naibigay ninyo. Napaliwanag ang mga mata ng matandang babae, at medyo na-excite siya. Tumango si Diane. "Oo, tinanggap ni Valerian ang sa akin, at sobrang swerte natin. Yung huling tinanggap niyang imbitasyon ay yung sakin. Ayos. Ang saya ko at naging matagumpay ito," tuwang-tuwang sambit ni Felicia. Ganoon din ang matandang babae, at agad siyang nagsabi, "Magaling ang ginawa ninyong dalawa. Kaya bibigyan ko kayo ng tig $150,000. Ipapadala ng butler sa inyo ang pera mamaya. Talaga, may reward din ako." "Yehey! Salamat, Lola. Ikaw na talaga ang the best." Hindi inaasahan ni Meghan na makakatanggap siya ng reward, kaya tuwang-tuwa siyang tumalon sa saya sa kagandahang loob ng kanyang lola. Nang marinig ito ni Stanley, agad siyang umangal. Bakit may bahagi si Meghan sa reward kay Diane naman tinanggap ang imbitasyon? Hindi ba sapat na isang tao lang ang reward? Ngunit sabi ni Catherine sa kanya, "Ano bang alam mo? Magkasama silang dalawa, at pareho silang nagsikap na makuha ang atensyon ni Ginoong Valerian at maibigay ang imbitasyon. At saka, mas kapansin-pansin sila dahil magkasama sila, kaya tiyak na may ambag din si Meghan." Agad namang sumang-ayon si Meghan. "Oo nga, ako nga ang sumisigaw, kaya may ambag din ako." Pero dagdag pa ni Stanley, "Lola, maaaring tinanggap nga ang imbitasyon natin, pero hindi naman siya nagsabing tiyak na pupunta siya, di ba? Hindi ba parang ang aga natin magdiwang? Paano kung hindi siya pumunta? Kung gusto mo silang i-reward, mas maganda siguro hintayin mo na lang si Ginoong Valerian na dumating. Sa tingin ko, hindi pa tamang bigyan sila ngayon, lalo na't may posibilidad na hindi naman siya dumalaw." Ngunit sagot ng matandang babae, may ambag na sila dahil matagumpay nilang naibigay ang imbitasyon kay Ginoong Valerian, kaya karapat-dapat silang bigyan ng gantimpala. At kung sakaling dumalaw si Ginoong Valerian dito sa bahay, bibigyan ko pa ulit sila ng tig $150,000, kahit pa simpleng bisita lang siya o makikikain. "Grabe, Lola, ang galante mo ngayon." Muling tumalon sa tuwa si Meghan. Sayang at wala siyang gaanong pera para gastusin mula nang ibili siya ni Severin ng sasakyan. Kahit binigyan ni Severin ng malaking doti si Felicia, kaunti lang ang mga gamit na binili nito para sa kanya at binigyan lang siya ng $150,000. Kaya naman pakiramdam pa rin ni Meghan na medyo kapos siya sa pera, at kailangan niyang magtipid tuwing gusto niyang mag-enjoy. Kaya naman sobrang exciting para sa kanya ang pagkakataong kumita ng $300,000. Nang marinig ito ni Catherine, agad sumimangot ang mukha niya at tinanong, "Anong ibig mong sabihin na galante ako ngayon? Ibig mo bang sabihin kuripot ako dati?" Napagtanto ni Meghan na sa sobrang tuwa niya ay nakapagsalita siya ng hindi maganda. Agad siyang ngumiti ng pilit at nagsabing, "Hindi po yun ang ibig kong sabihin, Lola. Galante ka na rin naman noon, ang gusto ko lang sabihin, sobra-sobra ka lang talagang galante ngayon." "Haha, ang bilis ng utak mo, bata ka." Natawang sabi ni Catherine.
Alam naman niya ang ibig ipahiwatig ni Megan sa una nitong reaksyon. Hay, palagay ko marami ring natanggap na imbitasyon si Ginoong Valerian, at swerte na lang kung makadalaw siya sa isa o dalawang pamilya. Malabo siguro na tayo ang mapuntahan niya, patuloy na reklamo ni Stanley. Bigla namang nagsalita si Severin, relax ka lang. Malaki ang posibilidad na bibisita siya sa mga Shanahan, kahit bukas o sa makalawa. Dahil sa kumpiyansa ni Severin, napangisi si Stanley at sinabing, hehe. Bukas o sa makalawa, may hawak sigurong 10 imbitasyon si Ginoong Valerian. Ibig sabihin, isa sa 10 ang tsansa na tayo ang puntahan niya. Kung 2 pamilya ang bisitahin niya, isa sa 5 ang chance natin. Isa lang naman tayong second tier na pamilya at kakasimula pa lang natin makihalubilo sa mga mayayaman. Malamang hindi pa nila tayo kilala. Ano bang laban natin para mapili niya? Napaisip si Severin sandali, pero agad siyang sumagot kay Stanley, gusto mo, tayaan na lang natin kung ayaw mong maniwala. Tayaan, kampanteng tanong ni Stanley, gusto man niyang makipagpustahan, napilitan siyang sabihin, wala akong ipangtataya. Hikahos ako ngayon, wala akong perang mahugot. Haha, napatawa si Severin nang marinig ito. Ang dating mayabang sa pamilya, ngayon ay wala ng kapera-pera. Nakakatuwang makita siyang ganoon. Siguro nga, sana lang ay makaswerte tayo, ngumiti si Catherine at nagdagdag pa, sa ngayon, kailangan pa rin nating maghanda ng regalo at bumisita sa mga Ballard. Kung sakaling makausap natin si Ginoong Valerian doon, baka makakuha tayo ng magandang impresyon mula sa kanya. Mas lalong tataas ang posibilidad na dalawin niya tayo. Oo nga, kailangan talaga. Pero anong klaseng regalo ba ang dapat nating ihanda para sa mga Ballard? Tumango si George at sumang-ayon sa sinabi ng ina. Nag-isip ang matandang babae sandali at saka nagsabi, mabuti na ang relasyon natin sa mga Ballard ngayon, at si Miss Sheila pa nga ay umamin na gusto niya si Severin nung malasing siya noong isang araw. Hindi pwedeng simpleng regalo lang ang dala natin sa pagbisita. Kailangan mas maganda ang dala natin. Dalhin na lang natin yung antigo na painting. Dagdagan pa natin ng mga hairpan na may alahas o ibang mamahaling gamit. Pero Lola, milyon-milyon ang halaga ng painting na yon. Ang hirap mong makuha yun. Reklamo ni Stanley na halatang nanghihinayang. Hay, kung walang tiyaga, walang nilaga. Isa itong investment, at maganda na rin ang takbo ng pamilya natin ngayon, buong determinasyong sagot ng matandang babae. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumingin siya kay Diane at sinabing may seryoso sa tono, kita mo naman siguro kung gaano kagusto ni Miss Sheila si Severin. Malaki ang benepisyong makukuha natin kung siya ang mapang-asawa ni Severin. Hahadlangan mo ba siya kung gusto niyang gawin iyon? Alam na ni Diane mula pa sa simula na gusto ng lahat sa pamilya Shanahan na pakasalan ni Severin si Sheila. Kapag nangyari iyon, magiging isang pamilya na lang ang mga Ballard at Shanahan, at magiging napakahalaga nito sa pag-unlad ng mga Shanahan. Wala silang talo, puro panalo lang, at ito'y isang bagay na pinapangarap ng maraming pamilya. Dahil dito, ilang araw na ring magulo ang isip ni Diane. Hindi niya inakala na ang isang dating bilanggo tulad ni Severin ay magkakagusto pa rin ang isang dalagang tulad ni Sheila. Maraming mayayamang lalaki, lalo na yung galing sa mataas na uri, ang may higit pa sa isang asawa, at madalas ay may babae pa sa labas. Parang normal na lang ito sa kanila. Pero si Diane, mula't simula, ay palaban at may sariling paninindigan. Para sa kanya, napakaswerte na ni Severin, isang ordinaryong lalaki, na siya ang napangasawa nito. Hindi niya inaasahang magiging mas maayos pa si Severin habang tumatagal, at ang biglang pag-angat ng pamilya Shanahan ay may kinalaman din sa kanya. Kung hindi dahil kay Severin, ni hindi sana nila nakuha ang mga ari-arian ng mga Chavez. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, nakaramdam ng kaunting ginhawa si Diane. Sapat na para sa kanya kung mahal siya ni Severin at pinuprotektahan siya at si Celine. Kung darating ang tamang pagkakataon, okay lang sa kanya na pakasalan ni Sheila si Severin. Pero kahit nahanda na siya, medyo nabigla pa rin siya nang diretsahang itanong iyon ng matandang babae.
Bagamat medyo nagulat, sandali lang siyang natigilan at saka nagsabi, mabait si Miss Sheila. Wala siyang masamang intensyon at totoo siya kung magsalita. Kahit sinong makakilala sa kanya ay magugustuhan siya. Pero gusto ko lang ipaalala na ako ang unang pinakasalan ni Severin, kaya anuman ang mangyari, ako ang pangunahing asawa. Kahit mapang-asawa pa siya, hindi siya kailanman dapat maging kapantay ko, at ang tanong ay kung papayag ba ang isang tulad niya na maging pangalawa lang. Halos mapatigil si Severin sa narinig niya dahil hindi niya inasahan na magsasalita ng ganoon si Diane. Naantig ang damdamin niya sa sumunod na sandali, dahil alam niyang mabuting babae si Diane at handang tiisin ang kahit anong hindi niya gusto para lang sa ikabubuti ng lahat. Sa pagkakaroon ng asawang tulad niya, pakiramdam ni Severin ay wala na siyang pagsisisihan pa sa buhay. Ibig mong sabihin ay pumapayag ka. Mukhang talagang gusto ni Miss Sheila si Severin, at baka nga pumayag siyang maging pangalawa para lang kay Severin. Si Ginoong Zacarias ay iisa lang ang anak, kaya lahat ng ari-arian niya ay mapupunta kay Sheila pagtanda niya. Ibig sabihin, mapupunta rin kay Severin ang Brookbourne Mansion, tuwang-tuwang sabi ni Felicia habang iniisip ang mga kayamanang posibleng mapasa kanila. Tumango rin si Catherine. Mabuting bata si Diane. Lagi siyang may malasakit sa mas malawak na larawan at magalang sa matatanda. Tama talaga ako sayo. Hindi inaasahan ng lahat, tumayo si Severin at sinabi sa kanila, akala nyo ba kayo na ang magdedesisyon para sa akin kahit hindi nyo pa ako tinatanong kung pumapayag ba ako? Agad namang sabat ni Felicia, ano pa bang hindi mo papayagan doon? Anak ng mga Ballard yan. Kung papayag siyang pakasalan ka, siguradong kaiinggitan ka ng buong Brookbourne. Dadaanin ka ng lahat sa tingin. Bakit mo naman tatanggihan ang ganyang kagandang pagkakataon? Sumabat din si Meghan, tuwang-tuwa ka na nga dyan, kuya. Ang ganda ni Miss Sheila. Oo, maganda rin naman ang ate ko, pero iba sila pareho. Kung makakapag-asawa ka ng dalawang maganda at mamumuhay ka ng masaya, araw-araw kang magigising na may ngiti sa labi. Hindi makapagsalita si Severin at napaisip saglit. Maganda nga si Sheila, at nang maalala niya ang sexy nitong katawan at ang pagkakataong binuhat niya ito papunta sa kama noong nakaraang araw, hindi niya mapigil ang makaramdam ng mainit na damdamin sa puso niya, kahit pa kalmado siyang tao. Lalong tumama ang sinabi ni Meghan sa kanya nang maisip niya ang lahat ng iyon. Biglang ngumiti si Stanley ng malamig. Oo nga, sa totoo lang, mukhang masaya ka naman talaga. Kung ang isang maganda at mayaman na babae tulad ni Miss Sheila ay ma-in-love sa'yo, jackpot ka talaga. Bakit mo nga naman tatanggihan kung gusto kanyang pakasalan? Tapos, sumang-ayon na rin ang pinsan ko. Sino pa ang maniniwala sa'yo kung sasabihin mong ayaw mo kay Sheila? Mapait na ngumiti si Severin at hindi napigil ang magsabi, bata pa siya masyado, at parang bata kung umasta. Hindi rin naman ako kapos sa pera, at ayokong haluan ng pera ang usapin ng damdamin. Pangit ang kalalabasan kung kumalat ang balita at isipin ng mga tao na pinakasalan ko si Sheila dahil lang sa pera. Habang nililinaw niya ang kanyang panig, lumapit siya at kusa niyang hinawakan ang kamay ni Diane. Touched ako sa pagiging bukas ng isip ni Diane para sa akin, pero para sa akin, sapat na siya ang asawa ko. Kontento na ako, at wala na akong ibang balak pa. Hindi napigil ang mamula si Diane at nakaramdam siya ng matinding kilig sa puso. Alam niyang kadalasan, kahinaan ng lalaki ang mga babae, kaya inakala niyang tatanggapin agad ni Severin ang ideya ng pagpapakasal kay Sheila matapos niyang bumigay dito. Pero napakonsiderado ni Severin, at ni minsan ay hindi niya inisip na haluan ng pera ang pagmamahal. Ito ang lalaking mahal niya, at tama ang naging desisyon niyang pakasalan ito. Ang tanga mo, Severin. Bobo ka para tanggihan ng isang babaeng kagaya ni Miss Sheila. Galit na sambit ni Stanley habang napapadyak. Sana nga raw ay siya na lang ang nasa lugar ni Severin para mapang-asawa si Sheila. Halatang inis na inis siya sa pagiging matigas ng ulo ni Severin. Ipaubaya na lang natin sa tadhana ang mga bagay na ganito. Ayokong makipagrelasyon sa isang tao para lang sa layunin. Gusto ko, kapag nagmahal ako, totoo yun. Kapag naramdaman kong karapat-dapat silang mahalin, saka ko lang sila paprotektahan.
Hindi ko siya papakasalan lang dahil anak siya ng Brookbourne Mansion. Ang hirap bang intindihin nun? Seryosong sambit ni Severin. Tumingin ulit si Meghan kay Severin at lalong tumaas ang tingin niya dito. Lahat ng sinabi nito ay may kabuluhan, dahil ang pagmamahal dapat ay mula sa puso, hindi ginagamit na kasangkapan para sa kapalit. Sa tingin mo ba posible pang ma-in-love ka kay Miss Sheila? O talagang hindi mo na nakikita yun bilang posibilidad? Bahagyang napakunot ang labi ni Catherine at saka tinanong si Severin. Hindi agad sumagot si Severin at nag-isip muna bago ipinaliwanag, hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap, pero sigurado akong wala pa akong nararamdaman sa kanya ngayon. Hindi ko siya hinahanap gaya ng pagka-miss ko kay Diane kapag ilang araw ko siyang hindi nakikita. Mas lalo pang kinilig si Diane sa narinig at marahang sinuntok ang balikat ni Severin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita siya ng may lambing sa harap ng lahat, grabe ka. Ang cheesy mo naman. Ngumiti si Severin, pero totoo kasi, mahal. Hindi ko masasabing hindi ako magkakagusto sa iba balang araw kung may mga sitwasyong hindi inaasahan, pero ang kaya kong sabihin ngayon ng buong puso ay ikaw lang ang babae sa puso ko. Sapat na sakin yan, mahal. Wala na akong pakialam sa iba pa. Namula ang mukha ni Diane at siya pa ang kusang nagsabi ng matamis na salita bilang tugon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 455. Lahat ay napatahimik ng sandaling yun dahil hindi nila inasahan na magiging saksi sila sa pampublikong pagpapakita ng lambingan ng mag-asawa. Tumango rin si Catherine dahil totoo naman ang sinabi ni Severin. Wala namang makakapagsabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap, pero sa puntong iyon, malinaw na wala pa talagang nararamdamang matinding damdamin si Severin para kay Sheila. Mukhang kailangang magdoble kayod si Miss Sheila ngayon. Hindi naman siya kinamumuhian ni Severin, at base sa pagtingin niya rito, isa rin itong mabuting babae. Kailangan ko sigurong kausapin si Miss Sheila balang araw, bulong ng matandang babae sa sarili. Mr. Stanley, kayo po at ang ama niyo ay viral na. Biglang tumakbo ang isang batang kasambahay papunta kay Stanley at masiglang sinabi iyon. Medyo masama ang loob ni Stanley matapos masaksihan ang matamis na eksena nina Severin at Diane, at lalo pang dumilim ang mukha niya nang makita ang kasambahay na tila sobrang excited. Ano bang nangyayari? Bakit ka ganyan ka-excited? Sir, kayo po at ang tatay ninyo ay trending sa internet. Di ba tumakbo kayong hubad noong isang araw? May nag-post po noon online, at grabe ang dami niyong bagong followers sa social media. Umabot na po sa 4 na milyon ang followers niyo sa loob lang ng ilang araw. Nakakalungkot nga lang po at wala pong account ang Patriarch kaya hindi siya mahanap ng mga tao. Pero kayo po, trending talaga. Sabi ng mga comments, sobrang nakakatawa raw kayo habang tumatakbo. Nakakatawa ako sa kanila ngayon. Lalo pang dumilim ang mukha ni Stanley at tila nawala sa sarili. Hindi niya naiwasang mapakunot noo habang tinitingnan ng lahat ng followers niya. Lola, may mahigit 4 na milyon na akong followers ngayon. Agad na nilabas ni Stanley ang kanyang cellphone at binuksan ang app niya. Dati-rati, nagpo-post siya ng mga kaartehang video habang siya pa ang general manager, at may mga clips siya na naliligo kasama ang magagandang babae, o kaya ay naglalakwat sa mamahaling mga bar. Pero nang si Diane na ang pumalit sa posisyon niya, lumiit ang budget niya at hindi na niya kayang magpa-under kaya matagal na ring wala siyang bagong video. Noong kamakailan lang, natalo siya sa postahan kay Severin kaya napilitan siyang maglakad ng hubot-hubad kasama ang ama niya. Pero hindi niya inasahan na maipopost pala iyon online at ang dating 10,000 followers niya ay tumaas ng halos 400 na beses. At mukhang patuloy pa itong nadaragdagan, dahil hindi tumitigil ang notifications sa app niya. Grabe, sumisikat na talaga ako. Bakit kaya biglang naisipan ng mga taong follow ako? Haha, medyo na-excite si Stanley at napatawa pa. Pero ang matanda ay mukhang iritado sa narinig. Viral ka. Anong ikinatuwa mo sa pagiging viral? Hindi mo ba naisip na dahil dito,
mas maraming tao na ang nakakaalam na tumakbo kayong mag-ama ng hubot-hubad. Akala ko nakaligtas tayo sa kahihiyan kasi konti lang ang nakakita, pero mukhang milyon-milyon na ang may alam ngayon. Nakakahiya talaga. Sabi pa ng kasambahay, "Ma'am, 4 na milyon lang po yung followers niya." Yung mga nakapanood ng video, baka nasa 10 milyon na po o lagpas pa. Baka nga aabot pa ng 100 milyon. Marami po talaga ang nanood. Halos himatayan si Catherine sa narinig. Hinampas niya ang sarili sa hita at sumigaw, "Ano bang kasalanan natin at pinarusahan tayo ng ganito? Anong klaseng kahihiyan tong pumasok sa pamilya natin? Lubos tayong napahiya. Hindi mo naiintindihan, Lola. Sikat na ako ngayon. Isa na akong internet celebrity o kami ni Dad pareho. Magandang bagay to. Tsaka hindi naman kami totally hubad sa video, may konti pa kaming saplot, di ba? Ayos lang yan. Ang pagiging viral ay isang positive na bagay." Agad na paliwanag ni Stanley. Ahak. Napaubo ang matanda at halos masamid sa inis. Napasigaw siya kay Stanley, "Talaga? Akala mo ba ayos lang maging isang malaking katatawanan ng lahat? Ma'am, baka hindi niyo po alam pero ang mga internet celebrities ngayon ay kumikita ng malaki. Yung iba sa kanila iniimbitahan pa para mag-endorse ng products. Kapag may tamang kumpanya na maghahandle sa kanila, kayang kumita ng 10 milyon kada taon, at madalas masigit pa roon." Paliwanag ng katulong. Hindi nyo po kasi na-experience ang mga app na ito kasi hindi nyo naman dina-download o pinapanood ang mga videos. Pero sa mga kabataan ngayon, uso na talaga ito. Pwede pong kumita si Sir Stanley bilang influencer. Di ba po nag-advertise din sila ng bagong bukas nating restaurant? Baka po bigla na lang dumagsa ang mga customers. Nagulat si Dayan nang marinig iyon. Sa totoo lang, kahapon pa ako nagtaka kung bakit sobrang dami ng tao sa Delight Diner. Ang haba lagi ng pila mula pa sa dulo ng kalye, at hindi ko talaga magets kung bakit ganun kabenta ang bagong bukas na restaurant. Ayan na nga pala ang dahilan. Totoo ba yan? Kumislap ang mga mata ng matanda sa narinig. Paano kung hindi kayanin ng restaurant ang dami ng tao? Nagets agad ni Dayan ang ibig sabihin ng lola niya kaya agad siyang nagsalita. E di magbukas tayo ng bagong branch sa tabi nun. Pag lumaki na yung restaurant, pwede na tayong kumuha ng mas maraming tao na magmamanage. Siguradong uunlad ang negosyo. Tiningnan ni Catherine sina Stanley at George at nagsabi, "Stanley, George, madalas kayong pumunta sa restaurant kapag may oras. Mag-upload kayo ng mas maraming video para ma-promote pa natin yung restaurant." Agad nang umiti si Stanley. "Walang problema, Lola, pero may kapalit ba ito? Influencer na ako ngayon, mataas na ang value ko. Siguro naman, dapat bayaran nyo rin ako kahit papano. Tingnan nyo naman, hindi na nga ako nakakapag-inom lately, tsaka wala na akong magandang sasakyan na masasakyan kahit sikat na ako." Ngumiti rin ang matanda. "O sige, kayo na ang mag-manage ng restaurant simula ngayon, at kung ano man ang kitin nyo, sa inyo na yon. Pero syempre, kailangan nyo pa ring bayaran yung puhunan. Ayos ba yun?" Nagkatinginan si George at Stanley, sabay huminga ng malalim at nagningning ang mga mata nila sa tuwa. Kahit na isang maliit lang na branch ito sa dami ng negosyo ng mga Shanahan, malaki na itong bagay para kina Stanley at George kasi kanila na yun simula ngayon. Sa takbo ng negosyo ngayon, siguradong kikita na sila ng malaking pera sa loob ng isang buwan pa lang, at sa wakas, magkakapera na ulit sila. "Napakabait nyo, Lola." Halos maiyak si Stanley sa tuwa. Kahit ang dami niyang dinanas na kalungkutan nitong mga nakaraang araw, masayang-masaya siya ngayon dahil binigyan siya ng chance para makabangon. "Sulitin niyo yan ha, dahil sikat na kayo pareho online. Pero tandaan niyo, hindi ko na kayo sasagipin kung malugi kayo ulit." Sabi ng matanda habang nakangiti. "Ang saya nito, may fans na ako, at pwede na akong kumita sa mga livestream o ganung content. Baka may magpa-advertise pa sakin. Grabe, nakaka-excite isipin ang buhay ko sa future." Tuwa pa ni Stanley habang nagpa-fantasize ng magandang kinabukasan. Nagtinginan si Dayan at Severin at hindi napigil ang ngumiti.
Mukhang madali lang poligayahin si Stanley, lalo na't nakahanap siya ng paraan para kumita ng pera. Tara na, kailangan nating ihanda ang ating mga regalo at dumalo sa salo-salo sa Brookbourne Mansion, masayang wika ni Catherine. Hindi nagtagal, inihanda na ng mga Shanahan ang kanilang mga regalo at nagmamadaling pumunta sa Brookbourne Mansion. Samantala, sa Riverson, dinala ni Mick ng Moss Hall ang ilan sa kanyang mga nakatatanda sa Blood Gang at ipinaliwanag ang buong sitwasyon sa kanilang pinuno na si Toran. Napakunot-noo si Toran habang sinasabi iyon. Gaano kabangis ang taong iyon na si Severin? Kinidnap niya ang anak mo at pagkatapos ay tinakot ka pa at pinapapunta ka kasama ang mga tao mo para iligtas siya. Sabi ng pinakamatandang elder, batay sa sitwasyon, mukhang mataas ang antas ni Severin. Si Lauren ng Moss Hall ay isang level 3 Profound Master, pero hindi niya ito natalo. Napakunot-noo si Menkel, ang pangalawang elder, at nagsalita. Bakit parang kakaiba ang galaw niya? Hinahabol siya ni Candy at Lauren, pero bakit pinalaya niya si Lauren? Kung tutusin, dapat ay pinatay na lang niya ito pagkatapos gamitin para mag-ulat kay Mick, hindi ba? Mas malawak ang pag-unawa ni Menkel kaysa sa iba, at agad niyang napansin na may kakaiba sa sitwasyon. Napaisip si Mick pero agad siyang napasigaw sa tuwa. Ano bang ibig mong sabihin, pangalawang elder? Gusto mo bang ipapatay si Lauren? Baka naman halos ka-level lang ni Lauren si Severin, at kahit nasugatan siya, baka nakatakas pa rin kung malayo-layo siya. Dahil sa pulang-pula at emosyonal na mga mata ni Mick, napakomento si Toran. Tigilan na natin ang panghuhula, pangalawang elder. May mga kabataan talagang malalakas pero mayabang. Bakit hindi ka sumunod kung sa tingin mo may kakaiba? Ngumiti ng tuso si Menkel. Sige, curious din ako kung gaano kalakas yang si Severin. Hindi ko inakalang maglalakas loob siyang kidnapin si Candy at galitin pa tayo. Napangiwi si Mick. Malamang mataas nga ang antas ni Severin kung natalo niya si Lauren. At dahil kaaway ng Blood Gang si Severin, naisip muna ni Mick na palampasin ito basta't hindi nito sasaktan ang anak niya. Plano niya sanang talunin si Severin at sabihing sumusunod lang siya sa utos ng gang. Kapag nakamit ni Severin ang mas mataas pang antas, maaari na niyang gantihan ang Blood Gang, at makikinabang dito ang Moss Hall dahil ang gang ang haharap sa isang mabagsik na kalaban. Pero kung sasama si Menkel, ang pangalawang elder ng gang, siguradong walang paraan para iligtas ni Mick si Severin, kahit pa gusto niya. Nang mapagtanto iyon ni Mick, agad niyang sinabi, Ginoong Menkel, sa tingin ko hindi na kailangan pang sumama kayo. Ipinaliwanag na ni Lauren sa akin na hindi naman ganun kataas ang antas niya, kaya siguradong kaya ko siyang patayin kung isasama ko lang ang ilang elder. At saka, ayokong kayo pa ang gumalaw kung sasama kayo. Bakit hindi? Hindi ka ba natutuwa na sasama ako para tumulong sa'yo? Nakakunot noong tanong ni Menkel habang nakatitig kay Mick. Sumagot si Mick, dahil gusto kong ako mismo ang papatay sa lalaking iyon. Hindi kami pwedeng mabuhay sa iisang mundo matapos ang ginawa niya sa anak ko. Gagantihan ko siya gamit ang sarili kong mga kamay, at ayokong may ibang gumawa niyan para sa akin. Hindi alam ni Mick, si Menkel ay likas na mapaghinala at lalo pa siyang naengganyong sumama nang mapansing ayaw siyang isama ni Mick. Ngumiti si Menkel at sinabi, nangangako ako na hindi ako kikilos kahit sumama ako. Gusto ko lang makita ang lalaking iyon gamit ang sarili kong mata at panuurin siyang mamatay sa kamay mo dahil sa pagdukot niya sa anak mo. Tumango rin si Toran. Hayaan mong sumama si Menkel, Mick. Maaari siyang makapangalap ng impormasyon tungkol sa kalagayan sa Brookbourne habang kasama ka, at makakaisip din siya ng paraan para pabagsakin ang Draco Hall pagkatapos patayin si Severin. Sa panahong iyon, kailangan nating tiyakin na ang mga puwersa sa underground sa Brookbourne ay nasa ating palad. Narinig kong kahit ang isang ward chief na tulad ni Valerian Sutcliffe ay pumunta sa Brookbourne ngayon. Napakasigla naman ng araw na ito. Matapos ibigay ang utos, nag-isip si Toran at muling nagsalita. Sa totoo lang, napili ni Severin ang isang napakagandang lugar para sa kanyang libingan. Madaling itago ang kanyang bangkay kung papatayin natin siya sa kagubatan sa labas ng lungsod.
Kapag sa lungsod ito nangyari at nalaman ni Mr. Valerian na may pagpatay, baka maapektuhan tayo kung magtanong-tanong siya. Agad na sinabi ni Menkel, Ginoo, sa tingin ko ay hindi naman papansinin ni Valerian ang ganitong maliliit na issue. Baka ipikit na lang niya ang mata at isipin na ito ay simpleng away ng mga maliit na grupo mula sa iba't ibang lungsod. Tumango si Taran. Kahit na ganoon, nagugulat pa rin ako na ang isang tao tulad ni Mr. Valerian ay bigla na lang bumisita sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn. Wala naman siyang dahilan para pumunta sa lungsod na iyon kung wala siyang mahalagang pakay. Hindi napigil ang tumawa ni Menkel nang marinig iyon. Hehe, sinasabi mo bang may malalakas na tao sa Brookborn? Natatakot ka ba kay Severin? May matibay na determinasyon sa mukha ni Menkel at patuloy na ngumiti. Haha, hindi pa natin lubos na alam ang kalagayan ng batang iyon, pero kung totoo man siyang malakas, hindi siya ipapadala sa kulungan noon. Sa palagay ko, may nakilala siyang malakas sa loob ng kulungan at sinuwerte lang na nakapag-ensayo siya para maging isang profound master. Wala tayong dapat ipag-alala sa kanya. Naisip ni Taran na may punto si Menkel kaya tumango siya at sinabi, sige. Sumama ka na sa kanila at tiyakin mong mamamatay si Severin ngayong gabi. Hindi mo kailangang bumalik agad pagkatapos. Manatili ka muna sa Brookborn ng ilang araw, kilalanin ang galaw ng mga kapangyarihan at alamin ang kalagayan ng lungsod. Huwag tayong padalos-dalos sa operasyong ito. Magpaplano tayo kung paano sakupin ang Draco Hall kapag mas alam na natin ang sitwasyon. Ayos na, umalis na tayo agad. May ilang tauhan ko na naghihintay sa akin sa pintuan. Alam ni Mick na hindi na niya kayang tanggihan si Menkel kaya wala na siyang nagawa kundi tumango at sumang-ayon. Sai, mukhang nakatakda na talaga ang kamatayan ni Severin. Pareho kami ng antas ni Menkel bilang level 7 Profound Masters, pero mas mataas ang kakayahan niya sa laban. Mukhang wala ng pag-asang ipagsanggalang si Severin. Hindi naiwasang mapabuntong hininga ni Mick habang nakaupo sa sasakyan. Tulad ng kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Nang umalis sina Mick at ang iba pa, dumating na sina Severin at ang mga Shanahan sa mga Ballard. Sa mga oras na iyon, nakahanda na ang 12-dosenang mesa sa isang malaking bakuran sa labas ng bahay. Sunod-sunod ang pagdating ng mga taong bumabati sa mga Ballard, dala pa ang mga mamahaling regalo. Pero marami sa kanila ang hindi maiwasang mapansin ang ipinagkaloob ng mga Shanahan na painting, na napakamahal nito at tunay na bukod tangi. Pagkatapos ng lahat, ang ganoong klaseng painting ay imposibleng pekein. Binati ng ilang mayayamang negosyante si Catherine. Masigla ka pa rin, ma'am. At mukhang umuunlad lalo ang mga Shanahan ngayon. Masayang nakipag-usap sina George, Catherine, at iba pa sa mga bisita. Si Severin naman ay lumayo at nagpunta sa tahimik na lugar para makapagsindi ng sigarilyo ng mag-isa. Maya-maya, may lumapit na isang lalaki na nakasuot ng sunglasses. Matikas ang tindig niya, at kahit natatakpan ang mga mata, halata pa rin ang kanyang malamaharlikang dating. Paglapit ng lalaki, napangiti si Severin. Hindi ko inaasahan na palihim kang pupunta rito, loko ka talaga. Hehe, may bakante akong oras kaya sinamantala ko na ang pagkakataon para bisitahin ka, Master, sagot ni Warren sabay kuha ng cellphone para kumuha ng selfie kasama si Severin. Matapos makuhanan ang larawan, napatawa si Warren. Nako, kaiinggitan ako ng tatlo pag nakita nila ito. Napailing si Severin. Ayos lang kung itatago mo lang yan sa sarili mo, pero wag mong ipapakalat. Baka magduda ang mga tao kapag nakita nila akong may picture kasama ang isang kilalang war god. Ngumiti si Warren. Grabe ka, Master. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako aabot sa kinalalagyan ko ngayon. By the way, alin dyan ang asawa mo? Pwede bang kunan ko siya ng picture ng palihim? Ipapakita ko lang sa iba para makita nila ang ganda ng asawa ng master namin. Napangiti si Severin pero hindi alam kung matatawa o magagalit. Ayun siya, nakaputi. Ang ganda. Bulalas ni Warren sabay kuha ng litrato. Aaminin ko, Master, naiinggit talaga ako sa'yo. Napatingin si Severin at natawa. Ikaw, naiinggit.
Ikaw na nga ang napakatagumpay sa buhay. Sagot ni Warren, tignan mo si Valerian. Laging napapalibutan ng mga taong puro papuri ang ginagawa. Sa una, nakakatuwa pa, pero habang tumatagal, nakakainis na rin. Kaya nga nag-sunglasses ako at nagpanggap na bodyguard niya para makapunta rito nang hindi ako binubuntutan ng mga tao. Haha, natawa si Severin. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo ng tatlo, na bawal ipaalam kahit kanino na ako ang master nyo. Lagot talaga kayo sa akin kapag lumabas yang sekreto. Napansin ni Warren, by the way, wala pa kayong kasal ng asawa mo, di ba? Alam mo namang mahalaga ang kasal para sa mga babae. Balak mo bang bumawi sa kanya? Tumango si Severin. Oo naman, may plano na ako, pero 8 pa ang araw bago ang ika-15 ng Agosto, at marami pa akong kailangang ayusin bago ang petsang iyon. Mukhang kailangan pang ipagpaliban ang kasal. Kabanata 460. Hehe, sa ganung kaso, bahala na, kaming 4 ay pupunta sa kasal mo, at hindi ka na pwedeng umiwas sa amin sa pagkakataong ito. Masayang sabi ni Warren nang marinig ang plano ni Severin. Hindi tumutol si Severin at tumango na lamang. Dapat lang, sa dami ng tiniis ni Diane para sa akin sa mga nagdaang taon, gusto kong gawing Englandi ang kasal para maging kahanga-hanga siya sa mata ng buong timog na bansa. Haha, ayos. Excited na kami sa handaan. Sabihan mo kami agad kapag nakapagdesisyon ka na ng petsa. Tawa ni Warren. Diane, tingnan mo. Ang gwapo ng lalaking naka-shades, ang astig pa niyang tingnan. Ani Megan habang kausap si Diane, nang mapansin niyang may lalaking nakikipag-usap kay Severin. Medyo nagulat si Diane nang tumingin siya. May kakaiba siyang dating. Hindi ko maipaliwanag, pero para siyang may aura ng pagiging mataas sa lahat kahit nakatayo lang siya. Kung tama ang pagkakaalala ko, parang siya yung bodyguard ni Mr. Valerian. Baka isa rin siyang general. Hula ni Megan matapos mag-isip. Sa panig naman ni Valerian, napabuntong hininga siya matapos ngumiti at makipagbati sa napakaraming tao. Napatingin siya kina Warren at napansin na ang binatang nasa 20s na katabi ni Warren ay ang tinutukoy nitong master. Hindi ba't masyado siyang bata para maging master na tinutukoy ni Mr. Warren? Akala ko mas matanda siya, pero mukhang isa nga siyang pambihirang nilalang. Matamang tinitigan ni Valerian si Severin na noon ay kalmado lang na nagyoyosi, at labis siyang humanga rito. Gusto sana niyang lapitan si Severin para kausapin, pero medyo nailang siya kaya hindi na tumuloy. Maya-maya lang ay naayos na ang handaan, at inaasahang hindi isasabay ang pamilya Shanahan sa mesa ni Valerian. Sa halip, si Valerian ay naupo kasama nina Zacarias, Genoa, at ang mga pinuno ng 3 pamilyang first year. Sa kalagitnaan ng pagkain, may binulong si Valerian kay Zacarias. Tumango si Zacarias, tumayo, at sinabi sa lahat, "Lahat po, kami po ay labis na nagpapasalamat sa pagdating ni Mr. Valerian sa ating lungsod ngayong taon, at balak niyang bisitahin ang ilan sa mga pamilya ng may kaya sa ating lungsod. Kakabigay lang po sa akin ang kanyang schedule para sa mga susunod na araw." Pagkarinig ng anunsyong iyon, marami sa mga nasa hustong gulang ang na-excite, lalo na yung mga pamilya ng mayayaman na nakapag-abot ng imbitasyon kay Valerian. Lahat sila ay umaasang mapasama sa itinerary niya. Si Catherine ay napatingin din at biglang kinabahan. Ngunit si Severin ay bahagyang napangiti lamang at nagpatuloy sa pagkain na parang walang pakialam. Si Mr. Valerian ay bibisita sa pamilya Shanahan bukas ng umaga, at makikisalo ng tanghalian at hapunan sa kanila. Magpapalipas din siya ng gabi sa kanilang tahanan. Masayang anunsyo ni Zachariad sa lahat.